Dati kaming nakatira ng pamilya ko sa isang apartamento sa Maynila. Napakaluma na ng gusali. Gusto naming isipin na may karakter lang ito. Pero higit pa roon, may multo ang apartamento. Walang kapitbahay ang gustong umamin na alam nila ang tungkol sa multo sa bago naming tirahan, pero naririnig na namin ang mga bulong-bulungan. Dahil mas mura ang upa kumpara sa ibang apartamento sa lugar, pinili ng mga magulang ko na ipagsawalang bahala ang mga chismis at isiping gawa-gawa lang iyon ng sobrang imahinasyon ng aming mga kapitbahay. Pero hindi nagpapabaya ang aming kasama sa bahay. Unang gabi pa lang, ramdam na namin ang presensya. Nasa kani-kanya kaming kwarto nang biglang mag-umpisang umalulong ang tatlo naming aso. Agad akong bumangon para tignan kung anong nangyayari. Lumabas din ang mga magulang ko. Nakita namin ang tatlong aso na paikot-ikot at umaalulong sa isang hindi namin nakikitang bagay. Sinigawan sila ng nanay ko para tumigil at dinara sila sa kwarto namin. Ilang linggo ring ganito ang nangyayari. Bigla na lang magwawala ang mga aso, tahol ng tahol, nakalabas ang pangil na parang handang umakake. Pagkatapos, bigla silang iiyak na parang takot na takot, saka tatakbo palayo na nakayuko ang mga buntot. Isang araw, matapos umalis ang tatay ko, ang bunso kong kapatid at ako papunta sa trabaho at ang isa ko pang kapatid papasok ng eskwela, naiwan ang nanay ko sa bahay para maglinis. Katapos lang niyang linisin ang mga kwarto at lilipat na sana sa sala nang may marinig siyang may bumagsak sa sahig. Bigla na lang gumulong palabas sa sala ang mga laruan, mga kotse ng kapatid ko galing sa kanyang kwarto. Agad siyang tumakbo palabas ng bahay at dumiretso sa malapit na sari-sari store. Sinabi ng tindera na baka raw iyon ay espiritong humihingi ng dasal. Kinuwento sa amin ng nanay ko ang nangyari noong gabing iyon at sinabi niyang muntik na siyang himatain sa sobrang takot. Hindi na kailangang ipaliwanag kung gaano kaming nabalisa bilang pamilya. Nagpa siyang mga magulang ko na maghanap na ng bagong lilipatan. Pero hindi ganun kadali ang humanap ng abot-kayang apartamento sa Maynila. Madalas ay sobrang mahal o kaya'y masyadong masikip. Kaya nagdesisyon kaming manatili muna hanggang makahanap ng bahay na hindi masyadong may karakter. Nakakatawa nga, pati ang nilipatan naming bahay noon ay may multo rin. Nagsisimula na akong maghinalang puno ng mga ligaw na espiritu ang Paranaque. O baka sinusundan lang ako. Siyempre, pareho namang katawa-tawang hinala iyon. Hanggang sa mangyari ulit. Sa akin naman. Nag-sleepover yung mga nakababatang kapatid ko sa bahay ng mga kaibigan nila. Kwarto ko at ng kapatid kong babae ang iisa, kaya ibig sabihin noon, akin lang ang kwarto at TV. Maaga akong natulog, binuksan ko ang TV at kinuhang librong ilang araw nang tinatapos. Madalas ko itong ginagawa, nanunood habang nagbabasa o nanunood habang nagsusulat. Hindi ko na matandaan kung paano ako nakatulog, pero malinaw sa alaala ko ang matinis na sigaw na gumising sa akin. Agad kong pinunasan ang mga mata ko. Bukas pa rin ang TV. May lumang slasher movie na parang galing pa sa dekada 70 ang palabas. Pinatay ko agad ang TV at hinugot ang saksakan. Mahigpit na bilin ng tatay ko na laging tanggalin sa saksakan ng mga gamit bilang pag-iingat. Pinatay ko ang ilaw at pumasok sa ilalim ng kumot. Biglang bumaba ang temperatura ng kwarto. Wala naman akong aircon at sigurado akong hindi ko nilakasan ng electric fan. At doon ko siya nakita. Nakaupo siya sa dulo ng kama ko. Sa madilim na kwarto, tila may sariling liwanag ang kanyang anyo. Isa siyang matandang babae, nakabestidang may floral design at may suot na salamin. Maikli at may uban ng buhok at matangos ang kanyang ilong. Para bang nakangiti siya, ngunit hindi ako lubos na sigurado. Kumindak lang ako at nawala siya. Kinabukasan, bumisita ang landlady namin matapos makarinig ng mga kakaibang kwento sa bahay. Kinuwento ko sa kanya ang nangyari noong gabing iyon. Bigla siyang nanlumo at nangilid ang luha sa kanyang mga mata. "Nanay ko yan," sabi niya. "Anibersaryo ng kamatayan niya sa susunod na linggo."
Nagpamisa kami para sa kanya at doon tumigil ang lahat ng kakaibang pangyayari. Kung may pakiramdam kang may nanonood sa'yo habang pinapakinggan mo ito, baka hindi lang imahinasyon ang dahilan. Mag-comment sa ibaba mga habitwin at ibahagi ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature sa aking YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento na hango sa totoong pangyayari. Maraming salamat!